Okay. So, good morning, everyone. Our topic is about human behavior and victimology. So, this subject is composed of two parts also, just like the previous discussion on dispute and crisis. So, dito po ay meron ding dalawang part, which is human behavior for the first part and victimology in the second part. So let us discuss ano ba ang subject matter na ito, no? So when we say human development, no? Human development is the process in which progressive series of changes occurs as a result of maturation and experience. So, ang tao, nade-develop siya as a process, as a result daw ng tinatawag nitong maturation and experience. As people mature, di ba? Pag tumatanda na, nagkakaroon ng iba't ibang experience sa buhay, nade-develop daw ang isang tao. So, pwedeng physical development, di ba? Kung makikita niyo dyan sa picture, nagkakaroon ng physical development dyan, no? So, simula sa bata hanggang kung makita nyo, no? Gumagapang pa yung bata hanggang makalakad na, natututo na rin siya mag-isip, yung tinatawag nating cognitive, no? Cognitive development, no? Natututo na rin siya na mag-isip, mag-rationalize ng mga bagay-bagay, no? Na later on madidiscuss natin. So tatanda natin when we say human development, it is a process. It can be defined also as systematic change o pagbabago. No, systematic change o pagbabago that occur between conception, simula ng ipagdalang tao ang bata, no, hanggang kamatayan or from womb to tomb, nagkakaroon po ng development. Okay? There are three domains of human development. Ano-ano ba yon? PCP daw. Ano ba yung acronym na PCP? Unahin natin yung tinatawag natin na physical change. Okay? Ano ba yung tinatawag natin na physical change or physical development? No? The growth of the body and its organs. So, it is self-explanatory na habang tumatagal ang tao, siyempre, nagsisimula yan sa pagkabata o sa sanggol, lumalaki o nagbabago ang pangangatawan ng tao. So, yan yung tinatag nating physical development. The functioning of physiological system, tulad na lang ng utak, aging, no? Changes in motor abilities, and so on. So as time goes on, nade-develop ang physical na pangangatawan ng isang tao. Okay, pangalawa, yung tinatawag natin na cognitive development, no? Changes and continuities, no? Ayan. In perception, language, learning, memory, problem solving, and other mental process. Sa madaling salita, when we say cognitive, mental process yan eh, no? Halimbawa, yung bagong police officer, di ba? So, syempre, dahil bago pa lang siya, limited pa lang yung knowledge niya, more on theories. But as time goes on, sabi nga natin is maturity from the job and yung tinatawag nating experience na de-develop ngayon yung galing niya sa kanyang trabaho. 'Di ba? Sabi nga natin police, investigador, no? So nagkakaroon ng development 'yan. Okay? At panghuli, tinatawag natin na psycho-social development. Changes and carry over in personal and interpersonal aspects of development. Tulad na lang, yung motives, emotion, nagbabago yan eh. Personality traits, interpersonal skills and relationship and role played in the family and in the larger society. As time goes on, nade-develop yan. Dati ikaw ay nakaasa lang sa magulang mo dahil syempre bata ka pa. Pero as time goes on, nade-develop yan
nakatapos ka ng pag-aaral, nade-develop yung personal interpersonal skills mo, pakikitungo sa kapwa-tao. So, nagbabago din po 'yan. So, that is human development. Okay? So, punta tayo kay Sigmund Freud. Ayan. Si Sigmund Freud, kung kilala natin 'yan, no? Gumawa siya ng theory of psychosexual development. So, sabi dito, early childhood experiences. Ibig sabihin yung nangyari nung bata pa tayo, no? And the ways we experience pleasure in different stages of life shape our personality. Ibig sabihin, yan pala ang bumubuo sa ating personality, no? Yung mga experiences natin, lalo na nung tayo ay bata pa. Okay? Now, unresolved conflict, ano naman po ito? Unresolved conflict, no? During key developmental stages, kapag hindi daw natin na-resolve itong mga conflict na ito sa buhay natin, maladaptive coping mechanism or personality traits such as aggression, impulsivity, or a need for control, it can contribute to criminal behavior. Di ba? Napag-aralan nga natin kanina yung development, di ba? So kapag hindi daw natin na-resolve yung mga conflict during these stages, pwede daw yun makakontribute sa criminal behavior ng tao, no? Okay, ano ba yung mga yan? Number one is yung tinatawag natin na stage one o yung oral stage. So, ang oral stage, no? During this stage, an infant's brain source of interaction occurs through saan? Through the mouth. Diba? During this stage, eating, sucking, yan ang ginagawa ng tao, no? Now, conflict occurs during the weaning process. Diba? Ano ba tong weaning process na to? And at this point, the child must become less dependent upon his or caretakers. Otherwise, fixation may occur. Ano po ba to? Pag sa weaning process, this is the start of baby eating food. Dapat matuto kumain ng sarili ang bata, hindi lagi siyang sinusubuan. 'Di ba? Hindi siya nakaasa sa kanyang magulang. During this stage, no, syempre, normal lang naman na syempre bata pa 'yan, no? Pero dapat maiwasan yung tinatawag na fixation. Kasi when we say fixation, nagiging matakaw o less ang control sa sarili kapag ganyan eh. It is the tendency to stay at a particular stage in adequate fulfillment or excessive fulfillment doon sa stage na yan. Yun yung nakakatakot doon sa tinatawag nating fixation. Yan ang unang problema. Kapag hindi naging dependent ang bata during this stage, pwede daw makadevelop ng fixation. At kapag na-develop ang fixation na yan, 'di ba? Yung nagiging matakaw yung bata kasi subo ka ng subo sa kanya kahit ayaw niya pero kinakain niya hanggang natutunan niya, na-adapt niya na ganun pala dapat, no? So, pwede siyang magstay doon sa particular stage na yon na mawawalan siya ng control sa kanyang sarili. 'Di ba? Kasi nasanay siya na lagi siyang sinusubuan ng kanyang o pinapakain ng kanyang magulang. Okay? Next, anal stage. So, ito after that stage, no? Anal stage naman tayo kanina, ang ang focus no ay yung sa mouth, dito naman po sa bowel control or sa anal, 'di ba? Anal stage, no? And experiences pleasure in eliminating or retaining feces. 'Di ba? Doon nagiging parang masaya, no? Fulfilled ang isang tao during this stage, 'di ba? So some parents praise and reward children who show correct behavior in this sense. Kasi nga during this time, 'di ba, tinuturuan na rin ng bata kung paano maging maayos sa sarili niya, 'di ba? O kapag pupupo ka, sasabihin mo,
Sasabihin mo kay mami kung iihi ka. Diyan na nga yung tinuturuan ng umihi, di ba? Kumbaga, hindi na dinadietara ng bata pagdating ng mga 3 years old, ganyan, no? Kumbaga, para masanay na sila, no? Na kapag iihi, pupunta na lang sa CR. Now, merong dalawang pwedeng mangyari sa tao during that stage. This is anal retentive and yung tinatawag natin na anal expulsive. Okay. Ano po ba yung dalawang yan? Okay? So, pag sinabi natin na anal retentive, yan yung malinis, obsessed with perfection. Okay? Onting dumi, pinupunasan agad ng magulang. So, paglaki, baka masyado naman pwedeng maging maarte yung bata kapag anal retentive naman. Yun ang maging negative, no? Ibig sabihin, parang onting dumi, kailangan punasan. Diba? Sabi nga nung mga matatanda, dapat medyo masanay ang bata sa dumi para hindi sakitin, di ba? May mga ganyang kasabihan eh. So, anal retentive, an individual becomes obsessed, no, with perfection, order, cleanliness, and result and control as an adult. Okay? So yan yung sobrang malinis sa katawan naman, no? Oh, na pwede niyang madala pagtanda niya, no? And anal expulsive. So when we say anal expulsive, individual are extremely disorganized and chaotic. Ito naman yung pwede mangyari. Ito naman, pag hindi linilinisan ng magulang, iba yung, iba naman to kanina, masyadong malinis. Ito naman, nagiging madumi naman to paglaki, no? Yan yung medyo disorganized. Di ba may mga ganang tao, yung parang madumi sa sarili, madumi sa kanyang pananamit, di ba? Madungis, ayan. Anal expulsive yung mga ganyan. May kilala ba kayong ganyan? Ha? Oh. Anal retentive and anal expulsive na hanggang paglaki nila, nadala nila. No? Okay. Stage 3, yung tinatawag natin palic stage. Okay. So yung palic stage naman, so dito, ang bata, medyo nagiging aware na sila sa kanilang katawan na magkaiba pala. Magkaiba pala kami ng kalaro ko. Lalaki siya, babae pala ako. 'Di ba? Dito nagkakaroon ng foundation ang gender identity, guys. No? 3 to 6 years old. This is important part of development, 'di ba? Oh, sometimes, no? Eto, na-encounter din dito yung nagkakaroon ng rivalry sa magulang. 'Di ba? Makita nyo, ang babaeng anak, kanino mas malapit yan? Ang babaeng anak sa tatay. Babaeng anak sa tatay, ang lalaking anak sa nanay. 'Di ba? May paliwanag yan eh. Tignan natin, no? Ayan. So dito, pwedeng ma-encounter to ng tao sa process of human development, no? Oh, psychosexual development. So, pag sinabing Oedipus complex, yung mga batang lalaki, na-attract sila towards their mother and they sense rivalry sa kanilang tatay. Diba? Akala nila kaagaw nila yung tatay sa atensyon, di ba? Ayaw makikita ng anak na magkatabi yung nanay at tatay. And ito pala yung tinatawag nating Oedipus complex, no? Pangalawa is yung tinatawag nating castration anxiety. Ito yung mga pagkakataon na yung batang lalaki naman takot sa kanilang tatay. Bakit? 'Di ba yung mga biro na putulin ko yan ha pag makulit ka. Yun. Castration eh, 'di ba? Puputulin yung ari nila, 'di ba? The fear towards their father ang tawag naman doon castration anxiety. 'Di ba? Na parang halimbawa naglilikot yung bata tapos pag nakita na yung tatay, oh. Dito yan sa stage na yan eh, nadidevelop eh. Kaya importante talaga kumbaga yung bata magkaroon din ng ano,
kinatatakutan, di ba? O, pag nakita yung tatay, nako, magtatago na yun, matatakot na kasi nga baka paluin siya, di ba? Dahil makulit siya. Eh kay nanay, umuubra siya, kay tatay, hindi, di ba? Okay, next is yung Electra complex, a girl's attraction towards father. Ito, baliktad naman. Kung kanina, attraction ng batang lalaki sa nanay, ito naman po, attraction ng batang babae sa kanyang tatay. Yan naman, medyo galit siya sa nanay niya. Diba? Pag halimbawa, darating yung tatay niya, siya lagi ang sasalubong. Ayaw niya sumasalubong yung nanay niya. Diba? And ang babae nakakaramdam din dito sa part na to, tinatag nating penis envy. Okay? Ano yung penis envy na yan? Girls imitate boys. They do not recognize anatomical differences until this stage. Yan yung sabi ko, doon nila malalaman dito sa edad na to na teka, magkaiba pala tayo. Yung kalaro ko lagi nakatayo umiihi. Babae pala ako, hindi pala pwede yan. Hindi ko pala pwedeng gawin yan. 'Di ba? So yung po yung psychosexual development. No? Next is yung tinatawag nating latency stage. Okay? Ano naman po yung tinatawag nating latency stage? Na-realize niya na yung attraction na sa mother at father, hindi yun po pwede kasi nga magnanay sila, magtatay sila. Mag-create siya ng o maghahanap siya ng attention ngayon o relationship sa iba. Kumbaga yung peers, eto na ngayon, no? Socialization process, dito na papasok yan sa latency stage. So mawawala yung sexual desire sa opposite sex, pero magkakaroon ngayon yan ng socially acceptable outlet. Halimbawa, andyan na yung mga kaibigan sa school, di ba? Yung mga laro-laro, o consume most of child's physical and psychic energy. Okay, ayun o, peer relationship, di ba? Diyan na papasok yan. Ngayon, dito rin kasi pwede guys yung tinatawag natin bullying. So familiar naman tayo, 'di ba? What is bullying? Dito pwedeng unang makaranas na yung bata eh. Dahil nga nagkakaroon na siya ng kaibigan, syempre kasama na din diyan yung pwede siyang makamit ng kaaway, 'di ba? Ang conflict dito na pwede magsimula. Kaya nga yung bullying, pwede na ditong maranasan ng bata. Ngayon, ang kailangan tignan natin dito, isa kasi itong period na to kung saan binibuild yung confidence ng bata as well as social and communication skills. Kapag nagkaroon ng fixation, 'di ba, hindi na-develop ng tao during this period yung pakikipag-usap niya, 'di ba? Masama 'yun. Problema 'yun, guys. Mamomroblema, ibig sabihin pwedeng magiging mahiyain siya, di ba? Pwedeng ah wala siyang lakas ng loob para sabihin yung mga gusto niya o kaya yung pakikipagkaibigan, no? So, pwedeng maapektuhan, mahiyain siyang tao paglaki, no? Oh. At ang pinakahuli ay tinatawag nating genital stage, no? Puberty na to, no? To adulthood. Ayan. Ah. Now, itong genital stage na to, maturation of the reproductive system, eto na. May mga tumutubo-tubo na. 'Di ba? Mga nagkakabuhok na yung kilikili nyo. Nagkakaroon na ng pubic hair. Hmm. 'Di ba? Kumbaga, nag-iiba na ang katawan ng bata. O, nagkakaroon na ng dalaw, monthly dalaw ang mga babae during this stage. Okay? So the main objective nitong stage na to is separation from one's attachment to his her parents. Di ba? Oh. At magpo-focus na siya as an adult.
dito na papasok yun. Kaya nga, di ba, sa ibang bansa once na limbawa magka-college na, limbawa magka-college na yung anak, sa labas na nagbo-boarding house na di ba? Kasi tinuturuan sila maging independent yung hindi naaasa sa iba, di ba? So, yan po yun, no? Yung stage 5 genital stage. Diyan na rin po, syempre, yung nagkakaroon ng romantic relationship with others. May nakikilala ka na. And eventually, pwedeng yun na yung maging partner mo, mapapangasawa mo. Hanggang sa adulthood, makakasama mo siya. Okay? Punta tayo dun sa ah kung makikita nyo, no, ito yung chart nung pinag-aralan natin. No? So, yung oral stage, winning, no? Oh, anal stage, palik, latency, and genital stage. Diba? So, goal achievement, trust, and comfort, ang symptoms, sinasabi ko, pwede ka maging dependent, pwede ka maging aggressive. Ayan, dito sa 0 to 1 kapag nagkaroon ng fixation. Diba? Oh. Yung papaninigarilyo, dito yun 'di ba sa sa pagsubo-subo o kapag nagkaroon ng fixation, pwedeng diyan na pumasok yung excessive smoking, overeating, over-dependent sa magulang. Yan, papasok yan sa oral stage, no? Pag sinabing anal naman, ito yung behavior ng orderliness, di ba? Yung pagiging orderly o kaya pagiging stubborn, di ba? So, anal expulsive and anal retentive yan. Pag sinabi naman palik, dito nga papasok yung gender identity. At pwedeng makita yan, maging problema dyan yung inferiority. Pag hindi na-develop, magiging mahiyain yung bata. Latency, papasok naman dyan yung social and cognitive skills, no? At genital, yan na yung interest sa iba, di ba? Focus on intimate relationship. Okay? Now, let's proceed with human behavior. Okay. So, tapos na tayo sa human development. Let's now proceed with human behavior. When we say human behavior, anything an individual does that involves self-initiated action and or reaction to a given situation. Okay? The sum total of man's reaction to his environment or the way human beings act and the voluntary or involuntary attitude a person adopts in order to fit society's idea of right and wrong. So yun daw yung tinatawag nating human behavior, no? So self-initiated, ibig sabihin hindi ka pinigilan, hindi ka pinilit. Yung action na pinakita mo, yung action or reaction na pinakita mo sa given situation, and that is human behavior. Di ba? Human behavior daw yun. Kung ano yung pinakita mo dun sa ginawa sa'yo o naranasan mo, that is human behavior. Ano pa? Ito yung sum total of man's reaction. 'Di ba? Sa kanyang environment, yung ginawa sa kanya. At voluntary or involuntary attitude, 'di ba? A person adopts para makafit sa society. Okay? Now, human beings, so tayo 'yon, mga taong, mga linikha na nakakapag-isip, rational thinker, 'di ba? So human beings. Okay? Now, neurological view. Okay. So, when we say neurological view, ito yung behavior, no, na nangyayari while inside our body. Tulad na lang ng brain at ng nervous system. Di ba? Yung sa utak natin, ano ba yung nakakaapekto dyan? Siyempre, pwedeng makaapekto dyan, maging problema yung brain structure. Di ba? Yung brain structure. Ano ba yung brain structure, sir? Kasi baka mamaya yung utak mo, merong problema. May damage yung frontal lobe. Yan pa naman yung
responsible sa decision making. O, impulsivity. Diyan papasok yun eh. Baka maging aggressive ka tsaka mali-mali yung desisyon mo sa buhay pag may problema ka sa utak, di ba? O, yung hormones, chromosomes, diyan din yun eh. O, familiar ba kayo sa chromosomes? Ang chromosomes, di ba napag-aralan natin sa forensic chemistry, yaan po yung makikita sa single cells natin na nagkikerry ng genes. Di ba? Ang chromosomes, yan po yung structure sa cells natin na nagkikerry ng genes. Yan yung nagde-determine ng inherited traits natin. Oh, kaya 'di ba, kamukha mo tatay mo, kamukha mo nanay mo, it is because of the chromosomes kasi dala-dala ng chromosomes yung mga inherited traits sa magulang natin, 'di ba? Oh, yung mga hormones, 'di ba? Yan naman yung tinatawag nating chemical messengers na saan ba galing ang hormone sa mga glands natin. Okay? Now, yung mga sinasabi ko, no, chromosomes, hormones, brain, nakakaapekto kasi yan sa behavior eh, 'di ba, ng tao. And neurologically, yung nangyayari sa loob ng katawan natin, yun yung nagtutulak, no, para ganun ang gawin nating reaction sa isang situation. And that is neurological view. Okay? Next is yung tinatawag natin behavioral view. Pag sinabing behavioral view, guys, external function eh. It can be observed. Ang behavior daw, observable yan. Nakikita ng iba yan. Ano bang cause ng behavior? For example, environment. Yung pinagagalawan ng tao, malaki ang epekto niyan sa kung anong behavior ang meron siya. 'Di ba? Kaya nga kung magulo yung tinitirhan mo, nasa magulo kang lugar, o 'di ba may mga theories sa criminology na nagpapaliwanag na pwede mong ma-adapt yung ganong behavior. And that is behavioral view. 'Di ba? Peer pressure, pwede din. 'Di ba? Dahil pinipilit ka ng mga kaibigan mo na gawin ng isang bagay, kaya mo ginawa. 'Di ba? Poverty, yan. Media. It affects behavior of a person. Okay? Ano pa? Cognitive. The way brain processes and transform information. No? Pag sinabing cognitive, perception and understanding yan eh. Kung paano natin naiintindihan ang isang pangyayari. That is cognitive view. 'Di ba? Kung paano natin rena-rationalize yung mga nakikita natin. For example, sa balita, paano ba natin naiintindihan yung nakikita natin? At ano yung reaction natin dun sa nakikita natin? That is cognitive view. No? Pang-apat is yung psychoanalytical view. When we say psychoanalytical view, it emphasizes unconscious motives that originate from aggressive impulses in childhood. Yan yung mga nagkaroon ng significant impact nung tayo'y bata pa, yung mga na-experience natin, di ba? Yung mga events nung childhood tayo, pwede magkaroon yan ng epekto sa ating behavior. Psychoanalytical view yan. Okay? Next is yung humanistic view. Okay? Ito naman po, ang human behavior daw, ang paliwanag naman nito, it focuses on experience, freedom of choice, and motivation towards self-actualization. Ang tao daw, ang kanyang behavior daw, depende daw yan dun sa kanyang level of ano, self-actualization, no? High level of psychological development. Yan, no? Oh, di ba? So,
Kung makikita nyo guys, ano ba ang pinakamababang pangangailangan daw ng tao? Sabi ni Abraham Maslow, si Abraham Maslow kasi gumawa niyan eh, 'di ba? Physiological needs lang ang pinakamababa. Akala natin, 'di ba, ito na pinaka-importante, pero sabi, yun daw ang pinakamababa. Hmm. Huminga, kumain, uminom ng tubig, 'di ba? Yan mga yan, physiological needs yan at yan daw ang pinakamababa. Sumunod ay yung safety, 'di ba? Safety ng pamilya, ilang resources, ng katawan, health, property, 'di ba? Mas mataas dyan yung friendship, family. O, yung loved ones mo, sexual intimacy. 'Di ba? Pinapahalagahan mo yun eh. Need mo yun, need. Esteem needs. Eto na. Confidence, achievement, respect of others. O, at ang panghuli is self-actualization. Yan po yung pinaka mataas. No? Sabi ng pag-aaral, yan daw ang may pinakamataas. No? Kaya ang tao, yan daw ang focus. Yung moralidad, creativity, problem solving, lack of prejudice, and acceptance of facts. Okay? All in all, yan po yung views in human behavior, neurological, behavioral, cognitive, psychoanalytical, and humanistic. Okay? Next, two basic types of behavior. Ano ba tong two basic types of behavior na to? Yung tinatawag nating inherited or inborn behavior at learned behavior o operant. So when we say inherited behavior or inborn, uh, this refers to any behavioral reaction or reflexes exhibited by people because of their inherited capabilities as a process of natural selection. Diba hindi naman nakakapili yung magulang natin kung ano yung ipapasa nila sa atin, 'di ba? Gusto ko yung anak ko mamana yung ganito kong ugali. Gusto ko yung anak ko ganito mamana sa tatay niya. Hindi naman tayo nakakapili nun eh because ang behavior, if inherited, it is a process of natural selection. Walang magagawa ang tao diyan kahit sana wag mamana ng anak ko yung pagiging tamad ko, sana masipag siya. Wala naman eh, hindi naman yun pwedeng piliin na ganun, guys eh. So, ang behavior, pag sinabing inherited o namamana, it is a process of natural selection. Okay? Okay, next is yung tinatawag nating learned or operant behavior. Ano naman to? Ito naman yung hindi minana, syempre. Ito po yung natutunan. Learned eh, di ba? Natutunan yan because kailangan niyang makakope sa mga nangyayari sa kanyang environment, di ba? O kailangan pala marunong ako nito, di ba? O parang bata tayo, learn. O natuto tayong magsulat, natuto tayong mag-compute sa math. Natuto ba tayo mag-math? Ha? MDAS eh, di ba? Natuto tayo niyan eh, mag-English. Kasi kailangan natin yan para mabuhay. Di ba? To improve the chances of survival, learned behavior may be acquired through environment or training. Okay? Next is yung tinatawag nating habitual classifications of behavior, no? Habitual or instinctive. Ano ba yung habitual? Pag sinabi mong habitual, it refers to motorized behavior usually manifested in language or emotion. Okay? Pag sinabing habit, di ba, ito yung behavior na parang automatic mo nang ginagawa. Di ba? Halimbawa, manifested in language. Pag tinawag ka, halimbawa, tinawag ka, Romeo, po, opo, di ba? So, habit mo na yun eh. Kapag tinatawag ka, di ba, sinasabi mo yun.
Habit na yon, language. O kaya naman yung emotion mo. 'Di ba? Habit na yon eh, na kapag may narinig ka o may napanood kang nakakatawa, 'di ba? Tatawa ka kapag may napanood ka nakakalungkot. So, emotion. So, habitual yun. Ibig sabihin, ang utak mo nakaprogram na ganito gagawin mo. Habitual yun. 'Di ba? O ibahin natin. For example, kada umaga, 'di ba? Habit. Ano ba habit natin kada umaga? Pagkagising mo, parang automatic 'yan eh. Ako automatic pupunta na ako sa tag dito. Magtitimpla na akong kape. Habitual 'yun eh. Kumbaga, automatic na eh, 'di ba? Motorized behavior eh. Hindi na yung, ay, teka, ito pala gagawin. Hindi, alam ko na yun. Pupunta na ako sa kusina, mag-iinit na ako ng tubig, maglalagay na ako ng kape sa tasa ko, 'di ba? Sa mug ko. Habang nagpapainit ng tubig bago maligo, inom muna ako ng kape. So, habitual po 'yun, no? Habitual. Next is yung tinatawag nating instinctive. Ito, unlearned to, guys. Unlearned. Ibig sabihin, hindi naman to tinuro eh. Instinct yun eh. Di ba? Alimbawa, yung sa bata, wala naman nagturo sa kanya na kapag may nakuha siya, kakainin niya, susubo niya, di ba? So, instinct kasi ng bata yun that anything he holds, di ba? Or touches, di ba? Ipuput niya o ilalagay niya sa bibig niya. Instinct na yun eh. Instinct. Oh, walang nagturo yun sa kanya. Ano pa? Symbolic. Pag sinabi symbolic naman, unsaid words and shown through symbols, body signs, alam mo na yun eh. Di ba? Kapag may nakita ka na traffic enforcer, di ba? Hindi mo man marinig yung sinasabi niya, pero pag sumenya siya sa'yo, alam mo yun eh. Di ba? Di ba? Pinapatabi ka. Symbolic yun. Wala yung salita, ah. Di ba? The traffic enforcer uses his hand. Di ba? And other body parts to signal the motorist to stop or to proceed. Di ba? Symbolic yun. Alam na natin yun. Complex. Ano yung complex? Those behavior that combine two or more. Di ba? May mga ganyan tayong behavior na we are combining that two, di ba? Sa isang pagkakataon. For example, habang nagda-drive ka, halimbawa ako, nagda-drive ako. Di ba, yun yung behavior ko. I am driving. I know how to drive motor vehicle. But at the same time, I am singing. Complex yun. Ibig sabihin, behaviors that combine two or more, di ba, is a complex behavior. Di ba? Habang nagbabasa ka, nakikinig ka ng music. Di ba? Habang naghuhugas ka, naririnig mo tong video ko. Di ba? Para may masasagot ka naman sa exam. Hindi yung nag-a-attendance ka lang dito. So, complex behavior yon, ha? Okay. Next is, okay, other kinds of behavior. May tatag na overt and covert. Ano naman yun? Pag sinabi mong overt, siyempre, seen directly. Na-observe mo yung behavior na ginagawa niya. But when we say covert, it is hidden. It cannot be directly noticeable. Tago eh. Di ba? May mga ganyang behavior. Ibig sabihin, ginagawa mo lang yan pag walang nakakita, covert. Pag overt, yan pinapakita mo sa maraming tao. Yeah? Covert and overt behavior. Next, conscious and unconscious. So when we say conscious, ito yung behavior na aware tayo sa ginagawa natin. Di ba? Pero unconscious, hindi tayo aware ginagawa natin yun eh. Di ba? Unconscious yun eh. Unconscious behavior. Kumbaga, hindi natin sinabi na gawin natin yun, pero unconsciously ginagawa natin. Di ba? Kailangan mong gawin. Hindi mo pinipili na gawin. Yun yung tinatawag na unconscious. Pag sinabi mo namang simple or complex, syempre, pag sinabing simple behavior,
mas madaling gawin. Unlike sa complex, you need, no? Ano kailangan mo dyan? Cognitive processing and coordination. Halimbawa, problem solving, yung exam, tulad ng midterm nyo, di ba? Complex yun situational You need analysis. You need to analyze the question before answering. So, complex behavior yun. Binabasa mo na, iniintindi mo pa, rationalize mo pa. So, that is complex behavior, no? Next is yung tinatawag nating rational and irrational. When we say rational behavior, it is logical and based on reasoning. Meaning to say, you understand kung ano yung ginagawa mo. Okay? Naiintindihan mo yung ginagawa mo. Di ba parang sa crime, rational crime? Naintindihan mo na mali yun, pero ginawa mo rational. Naintindihan mo Pero pag irrational, yung mga baliw yun. Okay? Next is yung tinatawag nating voluntary or involuntary behavior. Okay? So when we say voluntary, it is performed with intention or will. Parang sa body process yan, no? Voluntary and involuntary. Yung involuntary guys, ganito, automatic yun. Parang yung tibok ng puso natin, involuntary yun muscle, di ba? Pag voluntary, yan yung magdi-decide ka kung gagawin mo, di ba? Tatayo ka, maglalakad ka. Voluntary yun. Pero yung involuntary, automatic yun, no? Such as body function, involuntary. Ha? Okay, next is yung tinatawag nating causes of human behavior. Causes of human behavior. Okay. Meron tong tatlo no? Sensation, perception, awareness. So tignan natin Pag sinabi mong sensation, it is a product of human senses. 'Di ba? Yung behavior will depend dun sa sensation. Yung feeling or impression na binigay ng isang stimulus. Halimbawa, may nakita kang malaking building na sa talambuhay mo, ngayon mo lang nakita yon, napakaganda. 'Di ba? So yung ginawa mo, napawaw ka, wow, ang laki. 'Di ba? Ang ganda naman dito sa lugar na to. O paano ka nagandahan doon? Paano naging ganun behavior mo? Kasi nakita mo So anong human senses 'yon? Sense of sight. Ang tawag doon visual. 'Di ba? Nakita mo visual. Naamoy mo. Halimbawa, kumain ka ng durian, di ba? Kakain ka ng durian. Ako, hiniwa na yung durian sa harap. Naamoy mo. Nagtakip ka ng ilong. Olfactory tawag doon. Sense of smell yun, ha? Ano yung behavior na ginawa mo? Nagtakip ka ng ilong. Di ba? Instinctive yun Hindi mo na parang automatic na pag may, di ba, automatic yung pag may narinig na naamoy tayo mabaw, di ba? Parang nagtatakip tayo ng ilong. So, instinctive di ba? Touch. Oh, nahawakan mo, di ba? Magaspang, makinis, cutaneous ang tawag doon. Auditory, hearing, narinig mo, kaya mo nalaman. Gustatory, nalasahan mo. Bakit matamis yan, maasim? Gustatory ang ginamit mo doon. That is the sense of taste, gustatory. Okay. Next is yung tinatawag nating perception. Okay? Pag sinabi mong perception, it refers to the person's knowledge of a given stimulus, which largely help to determine the actual behavioral response in a given situation. Yung alam mo kung ano yun, no? Perception yun Excuse. Bawa, ano ba perception mo diyan? Halimbawa, may sumugod sa na nakaitak. Anong behavior mo? Anong gagawin mo? Tatakbo ka ba? Sasalagin mo? And that is a perception. Depende dun sa knowledge mo, dun sa pagkakataon na yon, your reaction or your behavior. That will determine based on your knowledge.
perception. Di ba? At pangatlo is yung tinatag na awareness. Refers to psychological activity based on interpretation of past experiences. Halimbawa, nagmamaneho ka, alam mo meron ng hubs dun sa lugar na yon, syempre, magme-menor ka, aware ka na eh. Ayan, dito na tayo sa lugar na maraming hubs. Magbagal na tayo. Because you are aware. Di ba? Maaaring dati, na-aksidente ka doon, sumemplang ka doon. Now you are aware of the surrounding. Di ba? Alam mo na yung behavior na ipapakita ko. Okay? Next is ego states of man. Okay. Meron tayong tatlong ego state of man. No? Tignan niyo yan, no? Oh. Ano ba yan? Unang-una, yung tinatawag nating parent ego. Tandaan nyo, hindi, ano to guys hindi porket matanda ka, eh yun yung ego state mo. Pinangalan lang yung ego state na yan based dun sa characteristic. Pwede kang matanda pero child ego ka pa rin, di ba? Pwede kang single pero parent ego yung pinapakita mo kasi protective ka. Okay? Halimbawa, nag-aaral ka, more on reasoning, factual ang basis mo. Adult ego yung pinapakita mo. Okay? Halimbawa, selfish, dependent ang personality mo. O, matanda ka na pero child ego yung pinapakita mong ego. Okay? Now, determinants. Ano ba yung makakapag-determine sa behavior ng tao? Number one is yung heredity. Kasi nga, pwede ngang genetic influence yan. The passing of traits to offspring from its parent or ancestor. This idea concerns criminal behavior. The concept of the criminals are born, guys. Di ba yung pag-aaral natin no, kay Lombroso, di ba? Tsaka yung iba pang mga early criminologists, yung nagsasabi that criminal or the behavior can be inherited. So uh, this biological factor, no, it also support yung tinatawag natin principle of chance. Ano ba yung principle of chance? So when we say principle of chance, ibig sabihin, kung ano yung pupunta sa iyong anak ay hindi mo yun makokontrol. Chance lang, di ba? Chance lang po ang mapupunta kung ano ang maa-adapt ng anak mo sa'yo o kaya sa asawa. Number two, yung tinatawag natin na environmental. Ibig sabihin, ito, hindi na naman na to maaaring yung influences ng ibang tao. Kaya siya nagkaroon ng ganun behavior. Halimbawa na lang sa pamilya. Kung sa pamilya, isang aspeto dyan yung family background. Baka po kasi, no, ang pamilya niya ay pathogenic, meaning to say may problema ang pamilya niya. Di ba? Kasi yung kompletong pamilya nga nagkakaproblema. How much more yung mga broken families, yung kulang. Di ba? So tignan natin ano-ano ba yun. Meron tayong apat na uri ng pathogenic family structures. Okay? Yung tinatawag nating inadequate, antisocial, discordant, and disrupted. So pag sinabing inadequate family, ito yung mga kapos guys. Walang trabaho yung tatay. May trabaho man, maliit ang sahod. Di ba? Yung hirap makapag-provide sa pamilya niya, inadequate yun. Di ba? Yung mga ganyan, pwedeng pagresulta ng criminality yan eh. Kasi pwedeng yung tatay, dahil gusto niyang mag-provide talaga, pwedeng makaisip ng gumawa ng krimen. O kaya naman yung anak, dahil nakikita niya nga, hirap na yung pamilya, pwede rin makaisip, di ba, na gumawa ng mali o illegal. O,
Pangalawa, yung tinatawag nating antisocial. Pag sinabi antisocial family, ito yung pinapractice nila ay unacceptable values. 'Di ba? Halimbawa, halimbawa lang mura ka ng mura, curse ka ng curse, saying that word. Although, yung iba kasi sabihin ano lang kasi yan parang nakasanayan na. It doesn't mean anything naman. Hindi naman in particular yung murang yan. Di ba? PI mo. Di ba? Minumura ka. Ano lang yan? Expression ko lang yan. Pero, as time goes on, na-adapt ng anak mo naririnig lalo na, di ba yung mga bata? Ang bata kasi imitator yan Ini-imitate niya yung naririnig niya. Okay lang yun. Si mama nga, nagmumura. Si tatay nga, nagmumura. Minumura mo din yung mga kalaro mo, di ba? PI mo Di ba? So, anti-social family yun is, eto, hindi ka kinakapos sa pera, pero unacceptable yung values, mali. Yung values pag ituro sa'yo, mali. Okay lang yan magnakaw. Basta may ginagawa. Di ba? May ganun tayo naririnig, di ba, sa magulang natin. Okay lang yang magnakaw ang mga politiko basta meron silang ginagawa. Mas mahirap yung wala na ang ginagawa, nagnanakaw pa. Unacceptable values yun because that is both wrong. Mali yun parehas. Hindi pwede sabihin na piliin natin to kasi itong magnanakaw na to ginagawa. Mali yun parehas Mali parehas po. Mommy, Daddy, that is wrong. Sabihin ko. Pumili tayo ng maayos. Meron po dyan. Hindi lang sikat siguro. No? And ano pa, the discordant, disturbed family, ano naman po yun? Non-satisfaction of both parents. Ito yung mga laging away ng away, yung mga mag-asawa, okay? Magkaiba yung paniniwala nila, di ba? At yun yung nagiging source of conflict, no? At ang panghuli, yung tinatawag nating disrupted family. So ito yung kulang na. Incomplete family to because may namatay o because of divorce. Yan, disrupted family po ang tawag dyan. At panghuli is yung learning. Okay? Learning. No? So tapos na tayo. Ito na pangatlo Ha? Learning. The process by which an individual's behavior changes as a result of experience or practice. Natutunan niya. Paano mo nalaman yan? Na-experience ko na yan 'Di ba? O kaya naman, lagi mong ginagawa, constant practice. Sa tingin niyo ba si Jordan, 'di ba? Si Ray Allen, kilala niyo pa ba si Ray Allen? Yung mga Reggie Miller, yan, mga matatandang magaling sa 3 points yun Reggie Miller, 'di ba? Ray Allen, Stephen Curry, ayan, kilala niyo na yan Stephen Curry. Bakit ba magaling yan mag-tres? Because of constant practice. Hindi naman yung pinanganak na magaling Hindi yung pinanganak na magaling agad. Because of practice, natututunan niya yung bagay, yung behavior na yan. And that is learning. So other factors is yung needs. 'Di ba? Syempre, kaya niya nagagawa yung behavior na yun because he needs a biological requirement ng isang tao, which is water. Halimbawa, tubig, pagkain, needs yun Di ba? Bakit mo ninakaw yan? Pagkain po Di ba? Kailangan kong kumain Drives. Push to satisfy the needs. Di ba? At motive refers to the influence that govern the initiation of behavior. So for example, your drive is you're thirsty. Ano motive mo ngayon? Kailangan humanap tayo ng tubig. Kaso wala akong pera. Paano yun? So, pwedeng makagawa ng krimen. Okay. Next.
Okay. Next is yung tinatawag na Hans Eyck trait theory of personality. Okay? Introversion or extroversion. So ito madali lang naman pag 'di ba ginagamit niyo na yung term na introvert, extrovert. So the same the same yung principle na when we say yung personality mo extrovert gusto mo is environment ka towards your surrounding yun, 'di ba? Oh, mas malapit ka or mas payapa ka kapag nasa labas ka, namamasyal ka. Yung introversion naman, mas gusto niya yung mag-isa lang siya. Di ba? Less outgoing yan, less sociable. Mas gusto niya, mas payapa siya pag mag-isa siya. At meron din naman mga balance. Ang tawag doon sa personality na yun ay ambivert or ambiversion. Yun yung pagkakataon na yung tao ay may pagkakataon na extrovert siya, pero at the same time, meron din pagkakataon na gusto niya mag-isa siya. Quiet time or me time, no? Ambivert is normally comfortable with groups and enjoy social interaction, pero gusto niya rin time alone. Diba? Yan yung matatawag na ambivert. Okay. Next is yung tinatawag natin na neuroticism. Ano ba yan? Neuroticism na yan. Persons high in neuroticism react intensely and are generally moody, touchy, depressed, sensitive, and anxious or nervous. They respond more poorly to environmental stress. Kaya nga di ba yan ang tinatanggal o ayaw ng PNP na maging pulis. Di ba? Kaya nga may mga neuro exam. Di ba? Although hindi neuro exam ang tawag doon, psychological, psychiatric exam. Pero yan ang medyo mahirap maging law enforcer kasi nga moody. Baka mamaya di ba moody ka Kung madali kang nervyoso ka, di ba? Nervyoso. Oh, konting problema, nininervyos ka. They respond more poorly to environmental stress. Ito naman yung mga tao na madaling panghinaan ng loob, madaling sumuko, 'di ba? Kailangan kasi may ano ka pag nagsusumikap ka, 'di ba? Dapat hindi ka madaling sumuko. Susukuan mo ba yung pangarap mo, 'di ba? Mahirap talaga yan, pero huwag ka susuko. Yung mga neurotic, yan yun 'di ba? At pangatlo itatag nating psychotic o may psychoticism. Ano yan? So, ito na siguro yung pinaka malapit sa paggawa ng krimen. Etong mga may psychoticism. Ano po ba yan? Ito po yung cold and cruel. Diba? Parang walang ano to, walang pagsisisi, walang remorse kapag may ginawa. Social insensitivity, disregard for danger, troublesome. Ayan. Impulsive, aggressive, yung mga psychotic, no? So yan po, no? Uh, Extraversion, introversion, this dimension refers to how outgoing or reserved an individual is. Neuroticism measures emotional stability. At psychoticism, aggressive, no? Impulsiveness. Yan. Okay? Next topic is stress, frustration, conflict, and defense mechanism. Okay. So, next topic is stress, frustration, conflict, and defense mechanism. So, ano po ba yung mga yan? So, unahin natin yung tinatawag na stress. Okay? Now, pag sinabi mong stress, ito yung nararamdaman ng tao, di ba? Pag nahihirapan. Dahil sa stressor. Sino ba yung stressor? Anything that produces stress. Halimbawa, nag-away kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend. Yung boyfriend mo o girlfriend mo, yun yung stressor. Di ba? O, kaya ka nakakaramdam ng stress. Yung stress yung feeling Di ba? Yung nararamdaman mo. It is the result, di ba? Of ano 'di ba? Yung stressor na yan. Okay? Now,
Yung stress na yan, guys, meron yan dalawang uri, no? Yung tinatawag natin na positive stress, positive and motivating, ang tawag dyan, eustress. Wala pala dito, ah. Lagay nyo na lang, no? Eustress, no? Ang tawag, eustress. Eustress. Okay? Ang eustress po, tatandaan natin, positive and motivating. Okay? Halimbawa, pag nagpe-prepare kayo sa exam, no? Preparing for the exams. Di ba? Siyempre, nakaka-stress yun, guys. Di ba? Imbis na nakikipagbulahan ka sa girlfriend mo at boyfriend mo, kailangan mo pa mag-review. So, pero tatandaan nyo, positive naman yun. Kaya ka na-stress, eh para rin naman sa'yo yun eh. Pero pag negative, ang tawag doon ay distress. Negative yan, ha? Negative po yan. And harmful. Anong problem, anong ano niyan? Halimbawa, example is losing a job. Di ba? Failing the board. Naku po, exams. Di ba? Di ka pumapasok eh. Di ba? Di ka nag-aaral. So, yan po yung tinatawag natin na two kinds of stress. Okay? Next. Yan. Two types of stressors. Yung tinatawag natin na acute and chronic. Ayan. Ano po ba yung acute and chronic na yan? No? Pag sinabi mong acute stress, short term lang yan, guys. Short term. Halimbawa, job interview. Di ba? Acute stress yun. Job interview lang. Ibig sabihin, pag natapos yun, okay na. Di ba? Okay ka na. Pero pag chronic, long term yun, guys. Halimbawa, yung financial responsibility mo sa bahay o sa pamilya. Chronic yun, guys. Ibig sabihin, pang matagalan yun. Hindi ka, di ba, magsusustento ka eh. Di ba? Kailangan mo tumulong sa family mo hanggang kung kailan. Di ba? Chronic yun eh, chronic eh. Pag acute, mabilis lang. Halimbawa, midterm exam ha, mag-review kayo. Acute stressor lang yun. Yung exam. Pero pag chronic stressor, long term yun, guys. Talagang prolong ang stress mo doon. Okay? Um, Next is yung tinatawag natin na conflict. Teka, burahin nga. Nabubura kaya to. Nabubura siguro naman to. Ayun, nawala. Okay. So, conflict tayo, no? So, pag sinabi mong conflict, it is a stressful condition that occurs when a person must choose. Tatandaan nyo, pag sinabing conflict, ito yung sitwasyon na kailangan mamili ng isang tao. Conflict eh, di ba? Bawa, sir, ma'am, conflict yung schedule ko, kailangan paayos natin yan. Di ba? So, stressful condition yan. You must choose. Di ba? Mamimili ka ngayon. So sa human behavior, it is a negative emotional state that cause an inability to choose between two or more incompatible goals or impulse. Okay? So tingnan natin guys kung ano ba tong conflict na sinasabi ko. Ayan. We have three kinds of conflict. Okay? So pag sinabing double approach, parehas na desirable, parehas na gusto mo. Halimbawa, parehas lumabas, no? Ang kumbaga final result ng ina-applyan mong trabaho, parehas mong gusto eh. 'Di ba? Ikaw naman dahil magaling ka dumiskarte na pagsabay mo mag-apply, halimbawa nag-apply ka sa PNP at nag-apply ka rin sa BJMP. Parehas kang pasado dun sa dalawa. So, too desirable yung naging conflict. Kailangan mong mamili, di ba? Sabi ko nga, you need to choose. Pwedeng hindi ka mag-choose eh. You need to choose between the two, desirable. Pag sinabing double approach. Pag sinabi mo namang double avoidance, parehas mong iniiwasan.
Pero it is a consequence eh. Di ba? Consequence yan ng mga desisyon mo, pero parehas negative, guys. Paano kaya? Double avoidance. Oh, paano kaya to, sir? Double avoidance. Di ba? Minsan, yan sinasabi nating choose the lesser evil. Double avoidance. Di ba? Oh, halimbawa, oh, ano pwede halimbawa natin dyan? O, halimbawa, bumagsak ka. Di ba? Bumagsak ka. Kaya hindi ka pumapasok eh. Oh. Ngayon, sabi mo sa teacher mo, sir, baka pwede namang mabigyan mo ko ng pagkakataon pa. De, ganito na lang. Oh. Kung ayaw mong ma-fail, i-drop na lang kita. Putya, parehas. Parehas yun eh. Di ba? Oh. Kaya nga lang, kahit papano, yung drop kasi, pwede kasing ano yun eh. Dahil hindi ka nakapasok, di ba? Na-drop sa listahan. Pero pag failed, pumasok ka talaga, bagsak ka lang eh, di ba? So, two undesirable, pero you need to choose one. Hindi mo man gusto, di ba? Sige sir, drop na lang sir, kaysa naman ako pangit kasi sa transcript of record ko kapag may 5 ako, failed nako, pangit ko. Sige sir, drop ko na lang, i-re-enroll ko po. No? Double avoidance yun, but you still need to choose one. And the approach avoidance, both have desirable and undesirable feature. Then sometimes it is called dilemma. Parehas siyang may positive and negative. For example, you will be promoted to a higher position sa trabaho. So that is positive, but there is a negative uh, effect. No, may negativity din yung pagkaka-promote mo because it will increase your responsibility and stress. So imagine if you will be promoted and yung mga kabatch mo yung magiging subordinate mo, baka hindi ka galangin yan, baka hindi sumunod sa yan, no? So yun yung conflict na kinaharap mo. Positive, na-promote ka, negative, dahil pag na-promote ka, dumadagdag yung iyong responsibility. Unlike dati na hindi ka pa promoted, di ba? Pagtapos ng 8 hours, uwi. Pero dahil promoted ka na, sometimes lumalagpas na sa oras kasi you need to manage and supervise your subordinate. Okay? Next is yung tinatawag na frustration. Okay? Ano po ba yung frustration? Di ba yung frustration kasi, it is a feeling na nararamdaman mo if hindi mo nagagawa ang isang bagay. You are frustrated. Di ba meron na tayo sa crime na frustrated? Ibig sabihin, ginawa ko naman ang lahat, but still your action is not complete or the result is not favorable dun sa gusto mo. Okay? So when we say frustration sa human behavior, it refers to the situation which blocks yung motivated behavior mo. So meron tayong either external or internal frustration. Pag sinabi external, ito po ay cause ng ibang bagay. Diba? Pero pag sinabi mong internal o personal, hindi mo naabot dahil sa'yo na rin yun mismo, hindi mo magawa. For example, external frustration, hindi ka nakapag board exam dahil hindi lumabas yung transcript mo. External frustration yun. Bakit? Ikaw, iba dahilan, iba't ka na frustrate eh. Diba? Nagalit ka ngayon sa registrar ng school mo. Diba? Ay, hindi ka kasi nakapag board exams, external. Pero pag internal, ikaw na mismo yung may mali. Diba? Oh, may review. Umattend kayo. Hindi ako a-attend. Tsaka na, pag malapit na. Ngayon, nung malapit na, kuba-kuba ka ngayon sa kakahabol sa pagbabasa. So, personal frustration yun. It is caused by the individual. Okay? Now,
Ano po ba yung coping mechanism? Pag sinabing coping mechanism, ito po yung way ng people kung paano mag-react to frustration. Now, we have two kinds of reactions sa frustration. Kapag nakaka-feel ng frustration ng isang tao, either fight or flight. Tatandaan natin yan. Ha? Pag sinabing fight, is syempre haharapin mo yung problema at pag flight, you will leave behind. Alis ka na lang. Okay? Yung itatag natin coping mechanism is to face the problem or fight or to retreat or give up, which is flight. So sometimes in life, syempre, kailangan mo mamili, ilalaban mo pa ba o susuko ka na. Di ba? Oh. It's your decision. And frustration tolerance. Syempre, when we say frustration tolerance, it is the ability to withstand frustration. Kaya mo ba na dalhin ang problema? Diba kaya kayong iba nagsusuicide, hindi nila kayang dalhin yung problema nila. Yun yung tinatawag na frustration tolerance, ability to withstand frustration. Okay? Now, different reaction to frustration. Ayan. Ano po ba yung iba't ibang reaction to frustration? Number one reaction is yung objective way. Diba? Libawa, oh, may dumating na letter sa bahay nyo. Naku, may utang ka pala, sinisingil ka na. What is the direct approach? You handle the problem in a very objective way. Bayaran mo yun. Pag sumikapan mong mabayaran. That is a direct approach. Di ba? Utilize solution. Next is yung tinatawag na detour. Ano ba yung detour? You will change your plan. And yung may plan B, may plan C, pero not the goal. Matanda na, change direction and find out if the solution or remedy is there. Yung detour, parang may plan B ka, di ba? Halimbawa, magte-take ang board exam, di ba? O, tapos ka na mag-aral. Oh, di mo alam, in order for you to practice your profession, you must have eligibility. Nako, di pala madali itong criminology to. Ngayon, dapat you have plans. Di ba? Oh, first, syempre, number one, our plan is to pass the board. Di ba? Yan yung number one goal eh. Second, dapat meron kang alternate plan. Halimbawa, magte-take din ako ng NAPOLCOM exam para kung sakali man, hindi ako pala rin sa board, meron namang NAPOLCOM. Pangatlo, penology exam. Pang-apat, FAR entrance exam. Pang-lima, civil service. So, yun yung mga alternate solutions. Next is substitution. So, when we say substitution, di ba? Pag sinabi mong substitution, ano na ginawa mo niyan, no? Gumawa ka na ng alternate plan or yung mismong goal na ang pinalitan mo, sinubstitute mo na. Di ba? Ah, when an original plan intended to solve the problem did not produce intended result, umahanap ka na ng iba. So sometimes sa substitution, pinapalitan mo na mismo pati yung goal mo, no? Okay. Withdrawal or retreat, running away, imbis na harapin mo ang problema, tinakbuhan mo. Mga nag-a-abroad, 'di ba? Yung mga politiko na biglang nawawala at nag-a-abroad, ayan na. Retreat, withdrawal, 'di ba? Developing feeling of in your inferiority, ito po yung low self-esteem or self-confidence. Being discouraged, yan, nadidevelop. Sometimes, because of frustration, you feel inferior. Halimbawa, sa klase, ikaw lang yung hindi nakasasagot, di ka nakasasabay. Sometimes, nagsi-self-pity ka, di ba? Na putya, ang gagaling ng mga classmate ko. Ang galing nila sa mga recitation, nasasagot nila. Ba't ako di ko masagot? 'Di ba? Nadi-discourage ka, nagdi-diminish yung self-confidence mo. Yun yung isa sa mga negative na reaction sa frustration, no? Yung pagkakaroon ng low self-esteem. Okay? Another negative is yung tinatawag na aggression. 'Di ba? Oh,
Negative outcome eh, di ba? Oh. Yan, halimbawa negative, halimbawa imbis na isolve mo physically, di ba? Sinaktan mo na lang yung tao. Inabangan mo, binugbog mo, di ba? Ah, si sir, binagsak ako. O, sige, aabangan ko na lang si sir. Di ba? Ganito na lang gagawin ko. Sa boss ko, ayaw akong pag ano pag off eh. Di ba? O padyutiin eh. Binaril ko ngayon. Aggressive eh. And defense mechanism. So tatandaan natin when we say defense mechanism, guys, ito yung last result ng tao kapag nagkakaroon ng frustration. Tatandaan, automatic yan eh. Hindi yan na kumbaga automatic yan na ginagawa ng tao. Ano ba yung mga yan? We have three major categories of defense mechanism. Number one, yung sinasabi nating mga positive reaction o compromise. So tatanda na, when we say compromise, positive reaction yan sa frustration. Pag sinabi mo namang withdrawal, physical flight yan. Pag sabing withdraw, di ba, aalis ka. Withdrawal reaction, physical flight. At pag sinabi mo namang aggressive, negative reaction yan sa frustration. So doon po muna tayo sa compromise. Okay? Pag sinabing compensation, a process of balancing inferiority by doing well in another activity. Ito, sinasabi ko nga to lagi eh. Lagi ko pag ito tinuturo kong subject na to, laging ang sa compensation. Ang example ko dito guys, yung mahina ka sa academics eh. 'Di ba? Mahina ka sa academics. Pero syempre, magaling ka sa ibang bagay tulad na lang sa extracurricular. Doon ka sumasali ngayon kasi may plus points yun. Di ba? O, sumasali ka sa tuwing intrams. Eh, syempre, may mga plus points yan. Mga cheer dance. Ayan. Ikaw yung sumasali dyan. Sayaw, mga contest, extracurricular. Nag-aano ka, nag-varsity ka, no? Yan. Compensation yan, guys. Mahina ka sa isang subject, sa academics, o bawi ka na lang sa iba. Compensation yun. Di ba compensation bayad? Parang nagbabayad ka. So compensation dito, nagbabayad ka sa ibang pamamaraan para mabayaran mo yung kahinaan mo. Di ba? Kumbaga, yun yung katumbas. Mahina ako dito, gagawin ko to. Yun yung bayad ko. Di ba? Next, substitution. Ayan. Process of replacing unattainable or unacceptable goal. Ayan. Halimbawa, hindi mo nga maano hindi mo tag dito, hindi mo ma-achieve. Halimbawa, hindi ka maging pulis eh. Oh, sinubstitute mo na lang something that is attainable. Pumasok ka sa security, ganun din naman yon. Sa field of security, law and order din naman yun. Nagpapatupad ka ng kaayusan. Kasi talagang hindi mo kaya eh. Di ba? Nakatapos ka pag-aral, kaya hindi ka makapasa. 'Di ba? Pumasok ka sa security, hindi natin yan negative ba? Maganda ang field of security at mas malaki sahod niyan pag nalaman nyo lang. 'Di ba? So, you are replacing your goal, kaya substitution. 'Di ba? Pero tatandaan yun, positive pa rin yan. Ha? Oh, hindi ka maging pulis eh. Di hanap ka ng iba, sinubstitute mo. Oh. Ano pa? Isolation. Ano naman yun? Isolate. Process of avoiding conflict. Ayan, iniiwasan mo na. 'Di ba? Iniiwasan mo na lang yung mga barkada, bad influence eh. Bumagsak ka kasama sa kanila, isolation. Sublimation, ano naman 'yan? Changing, ito, negative yung behavior mo, naging positive. Sublimate ang tawag mo. From negative, naging positive. Halimbawa, basagulero ka, mahilig ka makapag-away, sumali kang PE. Di ba? Nakipag-boxing ka na lang, nakipag-karate ka. At least, yung negative, ginawa mong positive, di ba? Ano pa? Identification. Copying behavior yan eh. Compromise lang. Halimbawa,
napo-frustrate ka, hindi ganito nga ginagawa nung na pinapanood ko eh. O kaya naman nakikipagkwentuhan ka sa isang tao, ay, pwede ko bang gawin yun? Sige nga, ganun gagawin ko. I-identify ko ang sarili ko sa kanya. I-imitate ko siya. Di ba, kakapakinig mong podcast, oh. Di ba? Paano ba hindi maloko ng, ng babae girlfriend? Oh, sasabihin ng mga nagsasalita doon, ganito kasi gawin nyo, ganito, ganito, ganito. Ayun, i-identify mo yung sarili mo doon sa tao. Yung behavior niya, gagayahin mo. That is identification, no? Next, withdrawal reaction. Okay? Ito, pangalawang group na to ng reaction sa frustration, ha? Ano ba to? Number one is depression. Pag sinabing depression, guys, ito yung paraan na inaalis mo na sa utak mo yung mga nangyaring hindi maganda. Depression eh. 'Di ba? Kumbaga, tinatanggal mo eh. Excluding memories causing pain. Yan po yung depression. No? Oh. Ano pa? Regression. Pag regression, bumabalik ka sa earlier stage of life mo, guys. Yun yung regression na tinatawag. Ano ba example niyan, sir? Halimbawa po halimbawa, ginagawa mo yung mga ginagawa mo nung bata ka. Oh, 'di ba? Para kang nagtatantrums, 'di ba? Yan, regression 'yan eh. Fantasy daydreaming naman, ay parang 'di ba? Oh, parang nangangarap ka, nananaginip kang gising, 'di ba? Lahat naman tayo may mga ganyang pagkakataon eh, 'di ba? Okay. Next, number four, nomadism. Ano ba yung nomadism? Ayan, yung mga nagta-travel, no? Nagta-travel sa abroad. Mga lumalayo na, umaalis na sa bansa, nomadism yun. Halimbawa, ayoko na dito, sa US na lang ako. Nax. Diba? Magbabakasyon nga muna ako sa Australia, sa Canada. Yan, nomadism yun. Para makalimutan ko siya. Nomadism. At panguli ay yung reaction formation, doing the opposite of what he truly wanted to do. Di ba, minsan ganun eh. Behaving in the opposite way and to be able to keep his urges under control. Halimbawa, hindi ka pumasa sa board. Ah, tulonggis ka eh. Di ba? Hindi ka pumapasok. Ah, pangiti-ngiti ka lang, di ka nagsusulat. Akala mo, laro-laro lang eh. Bumagsak ka ngayon. Ano sasabihin mo ngayon? Ay, di ko kasi inaayos eh. Hindi ko naman sineryoso kasi yan. Di ba? Yun yung reaction formation mo eh, no? Kumbaga doing the opposite. Gusto mo pumasa, kaya nga lang, nag-justify mo yung ginawa mo eh, di ba? Reaction to frustration, yeah. Reaction formation, di ba? Behaving the opposite way and be able to keep his urges under control. Next is yung aggressive, okay. Pag sinabi aggressive, syempre negative to. Number one, suicide. Alam naman natin kung ano yun, di ba? So, may mga instances talaga na siyempre, because of frustration, naiisip ng tao na mag-suicide na lang. Di ba? So, aggressive reaction yun, ha? Tandaan natin, for educational purposes only, no, when we say suicide, it is an aggressive reaction through frustration. Okay? And as much as possible, syempre, wag natin yan isipin. Even if it is the last resort. Kasi always remember that, syempre, everything has a purpose and there's always a solution for everything eh, di ba? Uh, you just need to find that solution. Or else, if it's not a solution, siya better avoid kung ano man yung nagbibigay sa'yo ng problem, di ba? So, not suicide. Okay, next is displacement.
The process of redirecting anger or to something other than the one who is somewhat angry at. For example, guys, may restaurant ako napuntahan diyan somewhere in Tarlac. Parang bibili ka ng pinggan sa kanila, babatoyin mo yung parang ano, pader. Nakalagay doon, boss, X. Babatoyin mo, ikaw bahala mamili doon. Because that is anger displacement eh, di ba? Ibig sabihin, hindi mo magawang magalit sa tao, iba na lang yung bubuhusan mo ng galit, di ba? So that is displacement. Number three is projection. Blaming others for own mistake. Di ba? Minsan tinatawag yan na scapegoating eh. Di ba? Scapegoating. Ibig sabihin parang hindi ko kasalanan to niya, kasalanan niya to. Hindi ko kasalanan, no? Ibig sabihin, ayaw mong tanggapin na you are responsible for your action. So, yung iba na lang ang sinisisi. Okay? Next. Next topic is yung tinatawag nating abnormal behavior. Kailan ba natin masasabi na normal or abnormal ang isang behavior? Okay? So when we say mental health, it refers to the state of adjustment to himself and to his environment with the maximum effectiveness and satisfaction. Yun yung mental health na tinatawag. So good mental health has been used synonymously with the with the phrase well adjusted. So mental health is well adjusted behavior, no? So a person suffering from mental disorder, ayan. Kung may mental disorder yung tao, guys, ano sabi dito? Is not expected to behave like a normal person. So ito mga pag-aaralan natin susunod. Ito yung mga nagiging disorders, 'di ba? Sa pag-aaral natin sa criminology, mahalaga din makita natin and we become aware. Even though we cannot be experts because we are not psychologists, at least there's awareness, 'di ba? We build awareness. Mahalaga 'yon. No? Para at least meron tayong knowledge. Okay? Now, abnormal psychology is a study of maladjustments of behavior. It is a study of people who are different from the normal range. So, abnormal behavior refers to behavior characteristics regarded as out of ordinary. Kasi yung ordinary behavior, yan yung accepted behavior. Pero pag abnormal, ito yung tinatawag nating mga deviancy, mga kakaiba. Okay? Now, mental disorder is defined as a prolonged or recurring problem that seriously interferes with an individual's ability to live. Di ba? Nakaapekto to sa kanyang buhay eh, yung problema niya sa pag-iisip. No? At saan ba natin makikita yung mga mental disorders na yan? Sa DSM-5 po. Tatandaan kaya 5 is, it is 5th edition. The Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders. Kasi nga nasa utak daw ng tao 'yun eh, 'di ba? So it is published by the American Psychiatric Association. Okay? So there are four classifications of personality disorders: the compulsive personality, the passive aggressive, the paranoid, and the hysteria. So when we say compulsive, excessive concern in conforming with the rules and regulations. May personality disorder kasi masyadong concern sa lahat ng bagay. Sometimes, 'di ba, parang kahit naman hindi ganun dapat ang effort, nako eh talagang mag-e-effort. Compulsive kasi personality yung mga ganun, 'di ba? Ano pa? Passive aggressive. Ayan. Ito, hindi siya mapanakit. Sir, kasi ba't may aggressive? Pero, indirect and non-violent ways yung pinapakita niya as a form of protest dahil ayaw niya. For example, ang baba ng sahod ko, ang dami kong kaltas. Ganun. Hindi ka absent pero tatamaran mo yung pagkilos. Di ba? Hindi mo gagawin maayos yung trabaho mo. Passive-aggressive yun. Hindi ka nagre-reklamo pero hindi mo inaayos yung trabaho mo. Di ba? Paranoid. Yan. Yung paranoid disorders, yan yung mga suspicious.
excessive self-importance, no? Yung mga tamang hinala eh, di ba? Akala may sumusunod sa kanya, pinag-uusapan siya, paranoid yun. At hysteria, usually mga takot yan. Uncontrolled behavior of a person. Extreme reaction to something normal, no? For example, nakakita kang clown, di ba? Eh, sa normal na tao, wala namang problema yun. Pero ikaw, iniimatay ka. That is hysteria, no? Okay. Now, we must also be familiar with with the neurosis and psychosis. Ano po ba yan? Pag sinabing neurosis, nasa normal state pa rin siya, matino pa rin yan. Tatandaan niyo na ang neurosis, nasa normal state pa rin yan. And it is a product of the environment. Wala pa yung hallucination, wala pang perception. Nasa reality pa rin siya. Yan yung neurosis na yan. Okay? Pero itong neurosis na to, yan nga yung pagiging worrier, madali kang ma-frustrate, ma-stress sa mga bagay-bagay, o ma-depress, magkaroon ng anxiety. Mild pa lang siya. Ha? Pero pag sinabi mo psychosis, hereditary na yan. Genetic na yan, guys. Severe na po siya. So, dito guys, ang psychosis, no? Nagkakaroon na po to ng ano eh, hallucination eh. May hallucination, false perception, di ba? Hallucination, false perception. Halimbawa, yung unan, kala niya duwende. Di ba? Delusion, mga false belief, tamang hinala. Yan, sa psychosis yan. Okay. Ayan, pagkakaiba, di ba? False perception ang hallucination. Di ba? Ah. The first is called visual hallucination and the latter auditory hallucination. Di ba? And delusion, false belief yun, guys. Tatandaan nyo yun, ha? False belief. Maling, halimbawa, yung delusion of grandeur, no? Kumbaga, false belief, maling paniniwala yun, ha? Okay. Different disorders, no? Meron tayong anxiety, somatoform, dissociative, mood, personality, and paraphilia. Okay. Number one is tag nating anxiety disorder. Okay, anxiety disorder, fear of the unknown. Di ba? Or also known as the neurotic fear. Natatakot ka nang walang dahilan. Anxiety yun eh. Kahit simple lang yung sitwasyon. Okay? Nagkakaroon ka ng anxiety. When occasional but intense, it's called panic. Occasional, di naman lagi, but intense, panic yun, nagpanic ka. When mild but continuous, it is called worry. So yun yung tatawag na neurotic fear. Ibig sabihin, nasa utak mo, nag-aalala ka, natatakot ka sa isang bagay na normal naman. Di ba? Okay. Ano pa? Ito mga uri ng anxiety disorder. Halimbawa, obsessive compulsive, OC. Di ba na parang natatakot ka na dahil hindi pantay yung hindi pantay yung pagkakaayos ng isang bagay. Kailangan parehas yan eh. Hindi pwedeng hindi parehas yan, dapat pantay yan. Dapat yung puti magkakasama, yung mga may kulay magkakasama yan. Obsessive compulsive yun, OC. Asthenic disorder naman guys, no? Dependent personality yun. Oh, asthenic. Ano ba yan? Dependence to others yun. Kumbaga lahat ng actions ay nakabase sa isang tao. Asthenic yun. Walang sariling disposition sa buhay. Pag sinabi naman phobic, fear on some object or situation that present no actual danger. Phobia. Di ba yan yung pinakasiguro, yung pinakilala nating form of anxiety disorder. Kumbaga, pag phobia, halimbawa, takot ka sa butiki, takot ka sa ipis. Phobic eh, may phobia ka. Irrational fear eh, di ba? At number four, post-traumatic.
PTSD, no? Ano yung PTSD? Yung PTSD kasi guys, now, maraming pinagkukunan yan eh, pero nagkakaroon ka ng trauma. Kumbaga pag na ano siya, na trigger, nagbe-breakdown ka eh. Di ba? Oh, halimbawa, common causes. Ito, common causes. Ayan, oh. Military. Di ba? Yan ang usual eh. Military. Oh. Yung halimbawa, galing ka sa gera. Galing ka sa ano, umuwi ka. O, tas biglang may nahulog na plato. Akala mo, nasa gera ka pa rin. Dumapa ka. O, post-traumatic stress disorder yun eh. 'Di ba? Combat violence, no? Life-threatening situation. And others, no? Yan iba't ibang causes, no? Physical, sexual abuse, accident. Now, ano ba yung key symptom niyan? Ang key symptom of post-traumatic is yung tinatawag nating hyperarousal. Natandaan. Sir, ano po ba yung hyperarousal? Being easily startled, feeling tense, irritable, or having trouble sleeping. So, yung mga yan, parang symptom yan na baka may post-traumatic stress disorder ka. Di ba? Madali kang mairita. Hindi ka makatulog. Yun. Kailangan mo ng therapy yan kapag ganyan, no? Stress, post-traumatic. Di ba? Pag post-after eh. Post-trauma. After, no? Nung nangyari, yung stress disorder na. Okay? Next, number two ay yung somatoform disorder. Okay? Ano po ba yan? Bodily symptom that suggests the presence of physical problem but no organic basis can be found. Okay, ito, meron kang nararamdaman pero wala naman pag tinitignan ng doktor, no? It is in the mind, di ba? Diba? Pag iniisip mo nalalagnatin ka, nagmamanifest sa katawan mo yun eh, di ba? Kinds of somatoform, halimbawa, hypochondriasis, ano po ba yan? Yan yung mga health conscious. Okay? Excessive concern about health. Psychogenic pain disorder. Ito yung daing ng daing na may sakit. So pag pina-check naman sa doktor, wala namang sakit. Oh, 'di ba? Hypogenic. Next is conversion disorder. No? Ito paano nangyari itong conversion na yan? Halimbawa, si Juan, may sakit yan noon, inoperahan. Gumaling naman. Tapos, kapag na-stress siya, parang may nararamdaman siya, teka, parang dun sa inoperahan ko, parang bumabalik yung sakit ko ah. Oh, pero pag pinapacheck niya, wala naman. So, parang ganun, no? Physical malfunction or loss of control without organic abnormality. So, yun po yung conversion disorder. Next is dissociative disorder. Okay? Dissociative disorder. Ano po ba yung tinatawag nating dissociative disorder? Okay. Minsan, sa sobrang stress mo, it can be physical stress, emotional stress, pwede ka magkaroon ng mga ganito. Number one is yung amnesia. Impartial or total inability to recall something. Diba? Sometimes, hindi mo na matandaan yung mga nangyari, nagkaka-amnesia ka na. Hindi mo natandaan, may utang ka pala. Amnesia pala yon guys, no? Okay. Next is yung tinatawag nating multiple personality. Okay? So when we say multiple personality, it is also called dual personality. Because of the stress, ang nangyari, your personality splits. 'Di ba? Kumbaga nagkakaroon ka ng kumbaga isa pang katauhan, 'di ba? Parang ano no, parang palabas lang ano, parang sa pelikula. Na dramatically different from each other. But the problem is, isang katawan lang 'yun, multiple personality. And number three is depersonalization. The feeling that you have been removed from your own body or out of the body experience. So para silang nanonood ng movie, no? Feeling nila, pinapanood nila sarili nila. So because of the obvious stress, dissociative, yan yung mga nararanasan nila, no? Next is yung tinatawag nating mood
disorder. Okay? Ano po ba yung mood disorder na yan? So pag sinabing mood disorder, yun yung loss of sense of control sa kanilang mood. Halimbawa na nga lang is yung bipolar and unipolar. Pag sinabing bipolar, nag-iiba yung ano nito eh, yung behavior or yung mood. Minsan, masaya, tas biglang nagagalit. Nag-iiba yung behavior niya without, ano naman, kumbaga, reasonable explanation. Wala eh. Bigla na lang nagagalit, bigla na lang. Okay? Pag sinabi mo namang unipolar, ito yung sobrang lungkot naman to. State of intense sadness, melancholy, melancholia. Ayan. Bipolar and unipolar. Next is personality disorder. So ano po ba yan? Person is problematic without psychosis. Ano po ba yung mga personality disorder na yan, guys? Okay, so tignan natin. Number one is yung paranoid personality, yung mga suspicious. Yan yung mga mapaghinala, paranoid personality, no? Lagi, feeling niya, pinag-uusapan siya lagi. Number two, schizoid. Ano naman yung schizoid? Yan, gusto niya mag-isa. Inability to form social relations sa ibang tao. And yung pangatlo, schizotypal personality, yan yung mga excessively naniniwala sa mga pamahiin, sa mga superstition. Yun, no? Na parang wag mong gagawin yan, ganito kasi yan. Without scientific explanation, no? Oh, yan yung tatag na schizotypal personality. Next, histrionic, immaturity, excitability, and self-dramatization. They wanted to be the center of attention, eh, no? Kumbaga parang sa, di ba, salitang papansin, no? Papampam, no? Yan. Okay? Ano pa? Narcissistic. Yeah, sobrang mahal yung sarili, no? Exaggerated self-importance. Ayan. Narcissistic, self-centered. Ayan, gusto niya eh, may special treatment. O pag darating ako, kailangan, ano yan ha? O, kailangan, ako lang ang dadaan. Ako lang ang sasakay sa elevator. Ha? Parang ganun ha? Borderline personality. Ano naman yan, no? O, drastic mood shift. Ano naman yan, no? O, halimbawa, yung mga, ano ba, mga nag-iimo yan, sinasaktan yung sarili nila. Intense ang kanilang emosyon. Di ba? Alam niyo ba yung emo? Yung mga emo? Di ba yung mga naghihiwa na sa sarili nila yan, mga borderline personality yan. At yung ayaw mga ma-reject, avoidant personality yan, mga nagpe-play safe lang. Ayaw kasi nila na mga kino-correct sila eh. Imbis na mas kaya pa silang gawin, ina-avoid na lang nila para di sila mapahiya or makorek, no? Next is yung passive-aggressive, no? Parang nabanggit ko na kanina to eh, no? Sabi ko nga, dahil mababa yung sahod, di mo na ayusin yung trabaho mo, magpapalit ka, di ba? Hindi ka magpapasa ng mga requirements, passive-aggressive yun. Oh. Compulsive personality, ito yung mga perfectionist to eh, no? Oh. Antisocial personality, ayan. Ito yung nakaka-violate ka na ng karapatan ng iba pero mga walang remorse to. Ang psychopath, genetic yan. Ang sociopath, it is a product of environment. Ayan. So, okay. And paraphilic disorder. So, ano po ba yung paraphilic disorder? So, pag sinabi mo paraphilic disorder or paraphilia, ito po ay may connection sa sexual interest. Okay? May connection po yan sa sexual interest. Di ba may mga pagkakataon na halimbawa, yung isang tao, ganito yung gusto niya pagdating sa usaping sexual. Yan po ay parapilik. No? Ang ano diyan, interpretation diyan, disorder siya. Di ba? Disorder siya. Ito, tatandaan niya, ang parapilik, dati tinatawag yan na
Sexual deviation, ha? Parapilik na pangalan. Okay. Now, meron tayo mga sexual deviation sa lalaki, sexual deviation sa babae, tsaka yung mga leading to sex crime. Okay? Ano-ano ba yan? Una is yung sa males muna, pag sinabi mong erectile insufficiency, ito medyo may kaugnayan to sa medical eh. 'Di ba? For example, erectile insufficiency, impotent. Ibig sabihin eh, ito yung mga hindi talaga tumitigas, no? Yung ari ng lalaking hindi tumitigas, erectile insufficiency 'yon. Inability to achieve erection. Ako eh, pwedeng magreklamo yung asawa mo niyan. 'Di ba? Kasi impotent ka. Pwedeng maging lead cause of ano 'yan. Paghihiwalay. 'Di ba? Ang erectile insufficiency. Iba yan sa sterility. Ang sterility kasi, pagiging baog yun. Magkaiba yan ha. Ang impotent, hindi tumitigas. Sa lalaki lang yan. Ang sterility, pagkabaog, lalaki, babae yun. Ha? Magkaiba yun. Premature ejaculation, alam naman natin na yan. So, ibig sabihin, ang isang isang tao, no? Yan nga lalaki. Kumbaga mabilis, no? Kumbaga hindi pa natatapos yung ginagawa nila, nauuna na siya. Okay? And retarded ejaculation, inability to ejaculate during intercourse. Okay, meron din naman sa babae, frigidity, ano naman po yun? Okay? Pag sa frigidity, partial or complete failure to obtain lubrication or swelling. So, hindi siya namamasa, no? Yung ari na babae, hindi namamasa. Arousal insufficiency. Kumbaga parang laging toyo or dry. Okay? Meron din naman orgasmic dysfunction pagdating sa orgasm. Hindi siya, kumbaga difficult in achieving orgasm. Yan naman yan. Ano naman yung vaginismus? Ito yung naglalaks, yung muscle. Nag-i-spasm, tumitigas yung muscle. Parang naglalak, para sa aso, guys. Vaginismus ang tawag dun eh. And dyspareunia. Dyspareunia. Ano naman yun? Every time na nagme-make love sila, nasasaktan siya. Painful coitus yan. Ah, okay. So ito na po, leading to sex crime na tayo. Siyempre, kailangan malaman muna natin homosexual and heterosexual. Ang heterosexual kasi, ano yan eh, kumbaga lalaki, babae yan. Ang homosexuality naman is directed towards the same sex. Homosexuality, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang sa babae, usually, ang tinatawag naman dyan is lesbianism or tribalism. No? Okay. Ano pa? Transvestism. Ayan. Dressing as a member of the opposite sex. Ito, hindi sila lesbian or gay, no? Pero, ito yung mga paraphilic disorder na gusto nila ay yung kapartner nila iba yung suot. Panlalaki, di ba? Pambabae. No? Fetishism, ito yung some body parts. Kumbaga, other than the male or female genitals, iba yung pumapalit. Diba? Part of the body, no? Or object. Okay? As to the choice of partner, meron din naman tayo, ito, pedophilia. Diba? So, ito, medyo talagang ano na to. May crime na talaga dito. Kanina kasi parang wala pa naman eh, no? So, itong pedophilia, ito na yung medyo, ano, may krimen na talaga. Kasi child na yan eh, di ba? Child na yung magusto mong kapartner eh. Kapag ginawa mo yan, pwede ka nang kasuhan, no? Tatandaan nyo, lalo na pag bata, consensual, no? Kahit na may consensus pa yan o kagustuhan, eh pag bata yan, minor de edad, bawal pa rin, no? Rape pa rin na maituturing. Next is bestiality sa mga hayop yan, no? Autosexual, ayan, sarili mo. Self-abuse, self-gratification, no? Gerontophilia sa
mga matatanda, person ang gusto mo. Necrophilia sa patay, incest sa kamag-anak, no? Okay. As to sexual urge, meron din namang satyriasis. Satyriasis sa mga lalaki to, kumbaga excessive desire ng lalaki na makipag-sex. Ang nymphomania naman, excessive desire ng mga babae, no? Nymphomania 'yun. As modes of sexual expression, oh, pag oralism, yan yung dumadaan sa mouth. Fellatio, yan ay male sex organ na linalagay sa mouth naman, no? Cunnilingus sa babae naman. Licking of female genitalia, annihilation, licking of anus, sadomasochism, pain, cruelty for sexual gratification. Yung sadomasochism, dalawa kasi yun eh. Either sadista or masochista. Sir, bakit may mga ganito? Kasi kailangan alam din natin yung mga ganito terminology guys, lalo na pag syempre, pag nag-ano ka, iimbestiga ka na eh, di ba? Mga sex-related crimes eh. Kailangan knowledgeable. It is for the purpose of education naman, no? Ang sadism kasi, yung partner mo, gusto mong sinasaktan mo, sadista. Yung masochista naman, gusto niya sinasaktan siya nung kapartner niya. No? So parang give and take, sadista nananakit. Masochista siya yung gusto niyang sinasaktan. No? As a part of the body, through the anus, sodomy, uranism, uh, through fingers, holding breasts, no? Yung mga yan. Frottage. Ito, yung usually yung frottage, nangyayari yan sa mga public utility vehicle, sa mga bus. 'Di ba? Binabangga ng mga lalaki yung kanilang sexual organ sa ibang tao. And partialism, sexual libido on any part of the body other than the genitalia. As to visual stimulus, no? Meron tayong tinatawag na voyeurism. Pag sa voyeurism, peeping tom, naninilip. Bawal po yan. Yung nanonood, ito, di ba, ano yan eh, may nagpo-post yung mga gold medalists. Yan. Alam niyo bang bawal yan? Di ba, yung mga, halimbawa, nagpapasa ka na mga ganyang sex video, bawal yan. Ay, anti-voyeurism act tayo eh. Bawal yan, bawal ha. Oh. Scoptophilia, intentional act of watching people undressing or during sexual intimacies. Scoptophilia. As a number participant, sexual act, triolism, pluralism, group, or tinatawag na sexual festival. Other sexual abnormalities is yung, ano ba yan? Tinatawag na exhibitionism. Ano ba yan? Pog, indecent exposure, yan yung mga nagpapakita ng ano, di ba? May mga video, ganyan, kumakalat sa social media, di ba? Nagpapakita ng kanilang ari sa public. Ayan, exhibitionist yun. Coprolalia, ito naman is using obscene language to achieve sexual satisfaction. And that one is the act of seducing women as a career without permanency of sexual part. Okay? And insanity as a defense. Ayan. So, insanity, tatandaan natin, it is different from mental disorders like yung mga ibang nabanggit natin. Kasi when we say insanity, pagkabaliw na ito. No? Kanina, yung mga phobic, mga ganyan. Di pa yun eh. Pero, pag sinabing insane ka na, hindi na kasi to nakakapag-isip ng maayos. Hindi na to nakakapag-rationalize ng maayos. Pero tatandaan, pag sinabing insane, complete deprivation of intelligence, hindi niya naiintindihan ang nangyayari. So, insanity must be defined and appreciated medically and legally. Take note that
para masabi mong insane ang tao, kailangan dumaan muna siya sa medical. At kailangan ma-interpret yung kanyang ginawa in a legal way. Okay, sa tatandaan, he can be exempted from criminal liability, Article 12 of the Revised Penal Code, no? He can be exempted from criminal liability but not on civil liability. Okay? So tatandaan natin 'yan ha. Okay. Landmark case yan, tandaan natin yung Magnaten Rule and Durham Rule. Okay, yan po yung mga landmark cases sa insanity. Okay? Then that will end our first part of our lecture on human behavior. Salamat.